sa the whole week. From this time na siya po ay papasok sa Jerusalem hanggang siya po ay mapako sa krus. So yung time na to mga kapatid ay nangyari during 32 AD. No? At ito po ay springtime like what we have now, the 10th of the month ng Nisan, or the first month of the Jewish calendar. No, ito po yung unang Jewish month ng Jewish calendar, yung Nisan, at it happened April. So tayo po ay nasa April, and season po yung ating pag-aaral ngayong gabi dahil ang pangyayari po ito ay nangyari din before Pesach, before Passover, nangyari yung mga bagay na ito, no? At ito po mga kapatid ay yung Passover po na holiday ay holiday na kung saan isa ito sa tinuturing ng mga religious or Jewish people na pinakamahalagang holiday. Isa doon sa tatlong pinakamahalagang holiday, at ang command ng God, pumunta sila sa Jerusalem every tatlong holiday na to para i-celebrate yung mga holidays na to. At ang isa nga ay Passover. So, yung mga male, yung mga lalaki from 20 years old ay pumupunta po sila, no, sa Jerusalem sa point na to, no, ng Passover, at nagse-celebrate po sila sa Jerusalem mismo, hindi sa ibang lugar ng Israel kundi sa Jerusalem. Ano bang ginagawa nila doon? They are offering, and the Arab Hag, nag-o-offer po sila ng mga tupa. Ito pa yung sacrifice offering. Kung maalala po natin kung saan ba nag-umpisa yung Passover, saan ba ito nag-umpisa? When God took them from the slavery in Egypt, di ba? Sila po ay kinuha doon, but before it happens, before po silang umalis doon, yung pinaka-last na plague na ginawa po ng Lord ay yung patayin yung mga panganay. Panganay ng mga hayop, panganay ng mga anak ng mga tao, whatever your age was. Kung ikaw ay panganay, kasama ka dito. At doon sa mga Hudyo na nakatira po sa Goshen, kung saan po sila pinatira nung dinala po sila doon sa Egypt ni Joseph, no? Ay tumira po sila sa Goshen. At doon po sa Goshen, kinuman po sila ng Lord. Sinabi ng Lord sa kanila na lagyan ninyo ang inyong mga doorpost ng blood. At sa paglagay nyo ng blood dun sa mga doorpost, pag nakita ko yan, the angel of death will pass over you. No? So, dun po nagsimula yung Passover. No? Na nilampasan po dahil po dun sa blood ng isang tupa na ipinahid nila sa doorpost. Doon po nag-umpisa na nilampasan po sila. No? Kumbaga parang it was the offering of the blood na nagligtas sa mga Israelita sa pagkamatay ng kanilang mga panganay. Bakit mga panganay, mga kapatid? No? Bakit mga panganay? Kasi God says, ang lahat ng mga panganay, hayop man yan o tao, ay para sa akin. Sino po dito ang panganay? Ni Wala. Ate Meds. Bunso yata meron. Si Ate Meds. Mga bunso yata ang marami dito. Bunso, Panganay, sino? bunso. Panganay bunso. Ayun, so marami pong bunso. Mga panganay, si Meds, panganay, tsaka bunso. Kasi nag-iisa pong anak. No? So, yung Passover, it is yung pong deliverance nila mula dun sa angel of death dahil po sa blood. So from that time pa lang mga kapatid, even dun po sa Genesis, ikinukwento na sa atin na sa pamamagitan ng blood, magkakaroon po ng salvation. Sa pamamagitan ng dugo, sa offering ng dugo ay magkakaroon ng salvation. And God told them to offer every Pesach, every Day of Atonement, and every Pesach, nito pong mga offering ng blood. Pero pag Day of Atonement, di ba, they offer one lang ang ino-offer nila. Pero sa Pesach, every 10 people ay isa pong sheep ang
ang ino-offer nila. Pagkatapos nilang i-offer yung mga taba po, dahil sweet aroma ang gusto ng Lord. So yung mga taba ng hayop, ng sheep, ang ino-offer po sa Kanya. Pagkatapos nun, yung isang sheep ay pinagsasaluhan ng 10 tao. So at this point in time, sabi ni Josephus Flavius, siya po ay isang historian sa panahon nila Jesus, no, or this time, no, sa early 1st century, ay sabi niya, pag nag-o-offer daw ang mga Hudyo sa mga panahon na to, kumakatay po sila ng 256,000 na tupa. Just imagine sa buong Jerusalem, no? Kikita mo yung usok, yung amoy ng Jerusalem ay amoy lamb. Napakabango din ng amoy ng lamb, di ba? Napakabango sa buong Jerusalem ay amoy ng lamb. Just imagine kung gaano po yun nagbibigay ng aroma sa Diyos. At kung 256,000 mga kapatid, times 10, ilan yun? 2,560,000 people. Ibig sabihin, kilala nyo naman ang Jerusalem, noong panahon na yun mas maliit pa ang Jerusalem. Ibig sabihin, punong-puno ang Jerusalem ng time na si Jesus ay namatay. Itong Pesak na to, kung saan ang Panginoong Jesus ay i-offer niya ang kanyang sacrifice. This is the only time that the Lamb of the Lord will be offered once and for all, na i-offer po yung Lamb of God who will take away the sins of the world. Hindi na nila kailangan uli magkatay ng mga tupa. Diba? Hindi na nila po kailangan magkatay po ng mga tupa. So just imagine mga kapatid na 256,000 na tupa. Dami-dami, no? Ang dami-dami ng kanila pong kinakatay. Pero sa panahon na in-offer ng Panginoong Jesus, yung mga sheep na spare sila sa offering. Ano pong ginagawa ngayon? Ini-steak na lang yung mga sheep. Bina-barbecue na lang yung mga sheep. No? So, isa pa pong kwento, naalala po natin yung last week na atin pong pinag-usapan, yung pinage po sa atin ni Sister Meds. Yun po ay sa Jericho nangyari, di po ba? Pinagaling ng Panginoong Jesus ang isang bulag. Actually, dalawa sila, pero isa po yung pinangalanan ni Mark na bulag, at yun po si Bartimaeus. No? Siya po ay pinagaling ng Panginoong Jesus pagkatapos ni Zaccheo, pagkatapos ni Jesus kumain dun sa bahay ni Zacchaeus at niligtas si Zacchaeus, nakita niya before he went out from Jericho, si Bartimaeus. At mula doon sa Jericho mga kapatid, ang Jericho is the eastern part of Jerusalem. Kung titingnan po natin sa mapa, nasa east part po yung Jericho ng Jerusalem. But from Jericho, nilalakad na lang po nila yon hanggang Jerusalem. Kung titingnan po natin ngayon, parang mga nasa 20 minutes kung bibiyahe po tayo from Jericho to Jerusalem. Noong mga panahon ni Jesus, nilalakad lang niya to, no? Lagi siyang naglalakad, mga kapatid. At ang kanyang entry point sa city ng Jerusalem, before po siya pumasok mismo sa wall ng Jerusalem, ay doon po siya madalas na pupunta, kahit nagagaling siya sa Galilee, pumupunta siya doon sa Bethany. Sino po yung mga taga Bethany? Sino po? Sino yung mga kaibigan niya na nakatira sa Bethany? Si Lazarus, si Mary, at si Martha. Itong magkakapatid na to ay mga kaibigan po ni Jesus. Si Lazarus po ay alam natin, no, na sa lahat ng mga tao, si Lazaro ay kakaiba po yung kanyang yung ginawa ng Panginoong Jesus kasi binuhay siya na magmuli. After 4 days na siyang nakalibing, ay binuhay po siya ng Panginoon. At dito rin natin makikita na ang Panginoong Jesus ay umiyak. Sabi po sa libro ng John, Jesus wept, no? At tinawag niya po si Lazarus mula po doon sa kanyang pagkahimlay. Tinawag niya, God was glorified. No? Sabi ng Panginoong Jesus, Lord,
Ama, sabi niya, gawin niyo po ito so that your name be glorified. At alam natin, ang Diyos Ama ay tumutugon when His name is glorified. Kahit po sa ating po mga panalangin, yun po yung pinaka-key to the heart of the Lord. If you wanted your prayer to be answered, pray to God according to His will. At yun po yung nagtatouch po sa heart ng Panginoon. So sabi po dito sa verse 1, as Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent two them on ahead. So makita po natin na mayroon po siyang inutusan na dalawa. No? So sinabi ko nga kanina na pumunta muna siya dun sa bahay nila Martha, Mary at Lazarus. Ba't ko po nasabi yon? Kasi sabi po ni John, no? Sabi dito ni John, 6 days before the Passover celebration began, Jesus arrived, John 12:1-11. Sabi dito, Jesus arrived in Bethany, the home of Lazarus, the man he had raised from the dead. A dinner was prepared in Jesus' honor. Martha served, and Lazarus was among those who ate with him. So, si Martha, ganun pa rin po siya, no? She loves to serve. Gustong-gusto niyang nagluluto, gustong-gusto niyang gumagawa ng mga memole. Ano? At binanggit ulit sa atin dito. Sabi dito, then Mary took a 12 ounce. Ano pong ginagawa ni Mary? Mary wanted to be with the Lord Jesus lagi. No? Kahit doon po sa mga unang kwento tungkol sa kanila, no? Ay gustong-gusto po ni Mary na nakikiupo sa harapan po ng Panginoon. Sabi dito, Mary took a 12-ounce of a jar of expensive perfume made from essence of nard, and she anointed Jesus' feet with it, wiping his feet with her hair. The house was filled with a fragrance. So, nakita po natin mga kapatid na ito pong binuhos na pabango ay 12 ounce, no? Sa Pilipinas, alam natin yun. Pag bumibili po tayo ng soft drinks, yung pinakamaliit, 12 ounce lang. Di ba? Yun yung alam natin. Ganun kalaki. Malaki din siya, di po ba? Kung perfume yung tas ibubuhos lahat-lahat, talagang babango yung kapaligiran. So the house was filled with the fragrance. But Judas Iscariot, the disciple who would soon betray him, said, that perfume was worth a year's wages. It should have been sold and the money given to the poor. Not that he cared for the poor, he was a thief, and since he was in charge of the disciples' money, he often stole from some for himself. Jesus replied, leave her alone. She did this in preparation for my burial. You will always have the poor among you, but you will not always have me. When all the people heard of Jesus' arrival, they flocked to see him and also to see Lazarus, the man Jesus had raised from the dead. Then the leading priest decided to kill Lazarus too, for it was because of him that many of the people had deserted them, and believed in the Lord Jesus. So yun po yung mga pangyayari sa loob po ng tahanan ni Jesus, nila Lazarus. Just imagine mga kapatid, ang mga tao, pwede po bang palakasan ng konti kasi nahirapan po ako salita. Palakasan lang po ito ng konti. Hello. Ayun, para hindi po ako napapressure. Salamat. Yun. So just imagine, 2.5 million ang tao sa Jerusalem at that time. At marami doon, may mga Pariseyo. Itong mga Pariseyo, they always wanted to see something wrong with the ministry of the Lord Jesus. From the beginning up to this point, mga kapatid, ay naghahanap pa rin sila. At gusto nila, bakit nila gustong patayin si Lazarus? Dahil nga, di ba, nakita yung power ng God dito po sa pagkabuhay na magmuli ni Lazarus. They wanted to kill Lazarus para sabihin na walang katotohanan ang lahat ng iyon, no? At marami pa pong tao na pumupunta. Alam natin si Jesus, lagi po siyang sinasamahan ng mga tao. Maliban pa dun sa maybe people from Jericho came, di ba, with the Lord Jesus, papunta po sa Jerusalem.
Baka kasama niya dito si Zacchaeus. Baka kasama niya dito si Bartimaeus at yung kaibigan ni Bartimaeus. No? At marami pang ibang mga tao. So, imagine mo, mga kapatid, ang dami-daming mga tao sa mga panahon ito. Sabi sa verse 2 and 3, go into village. Ito po yung utos niya dun sa dalawang pinauna niya. He said, as soon as you enter it, you will see a donkey tied there. When it's called beside it, untie them and bring them to me. If anyone asks what you are doing, just say, the Lord needs them, and He will immediately let you take them. So this is another prophecy. And makikita natin mga kapatid, another miracle that Jesus is showing to His disciple. Bakit? Wala namang pong sinabi na kinausap, hindi sinabi ni Jesus, kinausap ko na yung may-ari ng donkey. Pero sinabi niya, pumunta kayo doon. Alam niya exactly, sinabi ni Mark na nakatali to sa pintuan, malapit sa doorpost. No? So, alam ni Jesus kung saan kukunin. Alam niya na nakatali sila. Sa may daanan, sabi ni Jesus. Puntahan niyo, kalagan niyo, dalhin niyo sa akin. At pag tinanong, bakit? Sabihin niyo, kailangan ni Lord. Kagabi, ito po yung Bible study din namin sa Door Carmel. It happens na ito rin yung point ng pinag-aaralan namin sa libro ng Lucas. At nakaka-amaze lang mga kapatid, sometimes nakikita natin sa ating mga sarili na hindi tayo masyadong mahalaga. Kagaya ng donkey, when compared to other animals, mahina po yung donkey, di po ba? Siya po ay hindi masyadong kagamit-gamit kung paglalagyan siya ng mga dala-dala, hindi masyadong madami, hindi kagaya ng camel, no? At siya po ay pinili ng Panginoong Jesus, at sa dami-dami ng mga donkey, ito ang pinili niya. Sometimes we find ourselves insignificant, no? Parang wala tayong masyadong nagagawa, wala tayong masyadong halaga, or sometimes we feel na wala man lang nag-aalala sa akin. Pero alam niyo yun, God knows for what you are created. Alam niya kung saan ka gagamitin. Alam niya kung ano yung dapat na ministeryo na ibibigay niya sa'yo. At dapat na magpasalamat tayo sa Diyos because God is omniscient God. He knows everything. He knows that in this point of time, mayroon pong donkey na magkakaroon ng anak at yung anak pwede niyang masakyan. No? Yung sinakyan niya dito yung anak, kasama yung nanay. Kasi syempre, di po ba, pag bata pa yung donkey, sabi ni Mark, sa Mark 11:2, wala pang sumakay dun sa donkey. Pag bata pa yung donkey, syempre hindi pa niya alam paano kaya i-manage yung may nakasakay na sa likod ko. Di po ba? Kasama yung nanay. Talagang ang Panginoong Jesus, bitbitin niyo pati yung nanay. No? At dalhin niyo dito sa akin yung donkey. At yun yung aking sasakyan. Pag tinanong kung para saan, sabihin niyo, the Lord needs it. Mga kapatid, minsan dito ba parang hindi tayo kagamit-gamit. But God is always telling us na mahalaga tayo. That God wanted to tell us na hindi niya tayo create na maging useless. We are useful. We are important, mga kapatid. No? Kailangan lamang po natin makinig sa Diyos. Kailangan lamang po nating sumunod sa Diyos. Kasi kung wala yung pagsunod, you will always feel hindi ka mahalaga. Pero kung talagang pag-aaralan po natin sumunod sa Panginoon, makikita po natin, marami kang magagawa. Kahit akala mo wala kang magagawa. If God will flow in your life, you will have many things na ma-accomplish, mga kapatid. So nakita po natin yung sovereignty ng God din sa mga bagay na ito. Yung kanyang pagiging omniscient God, that He knows everything. And even His sovereignty, bakit po sinabi that He is sovereign dito sa point na to? Kasi sinabi niya lang, di ba?
Pag sinabi kailangan ng Lord, ibibigay yon. He has the authority of everything, even to the colt, even to the donkey. May authority siya doon sa may-ari ng donkey that anyone na magsasabi na gagamitin siya ng Diyos, walang ibang makakapigil sa Diyos. Sa gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi niyo mapipigilan ang gagawin ng Diyos sa akin. At hindi ko mapipigilan ang gagawin ng Diyos sa inyo. Sa mga panahon na to, in order to accomplish what the Lord Jesus, what's the purpose of coming to the world nitong Panginoong Jesus natin, mag-uumpisa na talagang wala pong hahadlang. Sinabi ni Pedro, wag naman Lord, halika nga dito Lord. Wag naman yung mga ganyang sinasabi mo na mamamatay ka. Ano pong sinabi niya? Get me behind Satan. Kasi walang pwedeng humadlang. Kahit si Satan, akala niya, makapangyarihan siya. No? So mga kapatid, bakit din donkey? Di ba pwede namang kabayo? Yung pinakamagandang kabayo sa Jerusalem. Pero bakit donkey? Kasi yung donkey, sabi po dito sa verses 4 and 5, he took the place to fulfill the prophecy that said, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. So he fulfills the prophecy of Zechariah, sa Zechariah 9:9. Isinulat na ito 500 years ago, before, doon po sa time, ng pong, may bisita tayong maliit na miyembro. Ayun. Before sa time po mga kapatid, barok ka ba? Ayun. Welcome, Yoni. Ayun. Si Yoni lang nag-attend. Nasaan na yung nanay mo? Wala yung nanay. Ayun. So, si Yoni. tuloy po tayo. Welcome na natin si Yoni. Ayun. So, finalfill po mga kapatid ang prophecy. Just imagine, 500 years na paghihintay para dumating ang point na ito, na lahat, kahit yung sinabi ni Daniel, sabi ni Daniel, sa ganitong panahon, exactly this time, mangyayari yung mga bagay na to, that Jesus will offer Himself. Sa 32 AD, mangyayari na si Jesus ay mag-o-offer ng kanya pong sarili. May isa pang miyembro na lady na cute din. Welcome po. Yun. So, makita natin mga kapatid, na ang Lord, hindi po siya nakakalimot sa kanyang mga pangako. Pag sinabi niya, sinabi niya. Lagi po nating makikita yung fulfillment ng kanyang promises, kahit sabihin natin, natatagal yun. Nakita po natin ang mga Israelita, 430 years to the time of deliverance, na talagang paglabas nila ng Egypt, 430 years. Pero sinabi niya na yun kay Abraham, i-deliver ko sila mula dun sa Egypt. Nakakatuwa, di po ba? At yun po yung nakita po natin, what donkey? Because it was the prophecy of Zechariah. He was fulfilling the prophecy of Zechariah. At sabi ni Zechariah, tingnan nyo ang inyong hari. Sabi niya, the king is coming to you. He is humble, riding on a donkey. Riding on a donkey's colt. Talagang sinabi doon, so baby na donkey siya sasakay. No? Hindi doon sa nanay, kundi doon sa baby donkey siya sasakay. At sinabi, bakit donkey? To demonstrate His humility. Sabi ng Panginoong Jesus, sa Matthew 20:28, sabi niya, for even the Son of Man came not to serve, but not to be served, but to serve others and to give His life as a ransom for many. So pumunta po siya to be a ransom for many. Pumunta siya, nung una niyang punta para po maglingkod sa atin. So He enters Jerusalem na nakasakay sa donkey, showing, demonstrating His humility.
Ako, ang king ninyo, pero tingnan nyo, sabi ng Panginoong Jesus, I came to not to be served, but to serve. Kaya pagka maaalala natin ito mga kapatid, lagi nating isipin sa ating mga sarili. Pagka natitempt tayong magmalaki, isipin natin si Jesus na, who is the King of Kings and the Lord of Lords, pumunta sa lupa para magpakumbaba para sa atin, para ibigay ang buhay niya para sa atin. Bakit donkey, mga kapatid? Sabi sa Romans 5:10-11, for since our friendship with God was restored by the death of His Son, while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. So now we can rejoice in our wonderful new relationship with God because our Lord Jesus Christ has made us friends of God. So bakit donkey, mga kapatid? Because doon sa mga nakasakay sa donkey, it really just demonstrate parang yung kay Solomon that they came in peace. Kasi di po ba kung kabayo, kung makikipag-war siya, tapos nakasakay siya sa donkey, ano na lang ang mangyayari sa kanya? Tapos sa donkey pa na baby, donkey. No, parang saan mangyayari yung war ng ganito? But Jesus came to Jerusalem. He demonstrated and He came with peace. No? So yun yung kanyang purpose kung bakit siya mamamatay sa cross. Para tayo, sabi sa Romans 5, para tayo ay iugnay sa Father. Para tayo ma-reconciled sa Ama. Kaya tayo po ay, kaya pa po ang Panginoong Jesus ay namatay sa cross para sa atin. Before, kung wala pa po tayong relationship sa Panginoon, hanggang ngayon kalaban pa rin tayo ng Lord. Pero kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoong Jesus as your Lord and personal Savior, be assured na kaibigan na kayo ng Diyos. Mahirap pong maging kalaban ng Diyos, no? Kasi kung ang kalaban lang natin, kung sino-sino lang na mga malalaking tao, pwede pa nating taguan yun. Pwede tayong bumimba ng daan. Pero kung ang kalaban natin ng Diyos, God sees everything kahit daw sa madilim. Kita niya tayo. Wala po tayong tatakasan. Sabi nga sa Psalms 139, saan ba ako pupunta? Pag nandun ako sa pinakamataas, nandun ka. Pag nasa pinakamababa ako, nandun din po kayo. Saan po ba ako pupunta para makapagtago sa inyo? Si Jonas, dinala na ng isda sa kailaliman ng dagat. Nakapagtago ba siya? Hindi. Iniluwa siya ng isda doon sa dapat na pagdalhan sa kanya. Sabi ko nga sa inyo, walang makakapigil sa Diyos sa gagawin niya sa iyo. Walang makakapigil. Minsan, sinasaktan lang natin ang ating mga damdamin pag iniiwasan natin ang purpose ng God sa atin. Kasi gusto natin ng consequences muna bago sumunod sa Diyos, no? Gusto muna natin mga bagay na makakasakit sa kapwa natin kasi hindi tayo sumusunod sa Diyos. Gusto muna natin yung tayo masaktan. No? Gusto muna natin ng mga ganun paalala. Parang baka hanggang sa point na magsalita din yung donkey, di ko ba? Parang yung ginawa niya kay Balaam, no? So, let's move on mga kapatid, verses 6 to 8. Sabi dito, the two disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt, and he sat on it. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Pero sabi po ni John, sa John 12 to 13, sabi dito, the next day, the news that Jesus was on the way to Jerusalem swept through the city. A large crowd of Passover visitors took palm branches and went down to the road to meet him. So sa mga time na yun, mga kapatid, naglatag po sila ng kanila pong mga robe. Naglatag sila ng mga branches ng mga puno. Naglatag sila ng mga palm branches. Para ba saan yung mga palm? So ito pala, by the way, ito po ay araw na ng Sunday. Kasi di ba nung nandun siya, doon sa John 12, sa umpisa ng John 12, nandun siya kila Lazarus. Araw yun, 6 days before ng Pesach. Ang Pesach ay Friday. Si Jesus ay mamamatay ng Friday. So 6 days before ng Pesach ay Sabado. No? Nandun siya ng Sabado. At ito, the next day is Sunday. Saka siya pumasok ng Jerusalem.
Kailan po siya mabubuhay na magmuli? Sunday uli. No? Sunday uli. So, mga kapatid, nakita po natin, yung palm kasi, it represent the rejoicing. No? Yung mga robe, parang sinasabi mo kasi yung robe po ng mga tao nung panahon na yun, mahalaga yun sa kanila. Sa lahat ng mayroon sila, yung robe ang mahalaga kasi ito yung protection nila sa init. Ito yung protection nila against dun po sa sunstorm. Ito ang protection nila sa lamig. So mahalaga ito. Pero nilatag nila ito to say to Jesus, you are to be lifted up. You are the one to be lifted up. You can step on us, Lord. No, ikaw lang ang maitaas at kami ang maibaba. No? So, this is just false coronation, mga kapatid. This is just false welcome kasi along the week na yon, all throughout the week up to the crucifixion of the Lord Jesus, maraming mangyayari. Babaguhin ang mga puso nila to the point sa araw ng Friday, they will shout, crucify Him. Itong 2 million people na sumusunod sa Panginoong Yesus dito, yung crowd na nakapalibot, sabi po dito ni Matthew, nasa likuran niya, nasa unahan niya, nasa side niya yung mga tao, sila din po ang sisigaw to crucify the Lord Jesus. Di ba? Nakakalungkot, mga kapatid. But it was the purpose of God. Nakakalungkot po ng pangyayari. Kung babalikan po natin, nakakalungkot. Pero minsan ganun din po tayo. We say in our mouth that we love God. Pero ginagawa natin iba. Pinapakita natin na hindi naman talaga si Jesus ang Lord natin. Pinapakita natin na iba yung Lord natin. So minsan ganun po tayo, mga kapatid. Sabi dito sa verse 9, Jesus was in the center of the procession. And the people all around Him were shouting. Ano pong sinisigaw nila? Sabi dito, praise God for the Son of David. Blessing on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in highest heaven. So nakita natin, mga kapatid, dun sa prophecy ni Zechariah, yung pagsakay niya sa donkey at pagpasok niya sa Jerusalem, it fulfills who He is. No? Ano po yung sinisigaw ng mga tao? Praise God. Doon po sa ibang mga translation, ang nakalagay po doon ay Hosanna to the Son of David. Hosanna in the highest. Ano bang ibig sabihin ng Hosanna? Ang ibig sabihin po ng Hosanna, mga kapatid, save now, Lord. They were thirsty that the Messiah will come to save them. Pero alam niyo ba, kung ano lang iniisip nila? Liberation mula doon sa mga Romano. Hindi nila iniisip that Jesus will be crucified before, doon po sa end ng week na to, sa araw ng Passover, para ibigay ang buhay niya. Dahil ang liberation, ang freedom na ibibigay ni Jesus is not freedom from this world. It is a freedom of from our penalty of sin. No, from the penalty of sin, mga kapatid. Kaya minsan, mga kapatid, kung sa buhay natin, minsan nakaka-experience po tayo na nahihirapan na talaga ako sa buhay ko. Gusto ko lang sumuko. Gusto ko ng katahimikan. Gusto ko ng kalayaan. Pero parang hindi mo makamtan. Kasi yung mundong ito, mga kapatid, you have to consider that this world is a world na hindi po siya perfect. All of us will vanish. No? All of us will die. All of us will perish. Mamamatay po tayong lahat. Dahil nasa world po tayo na hindi perfect. Pero ang God namatay sa krus para ibigay po sa iyo ang perfect world after ng physical death natin. He wanted to offer us yung pong spiritual na buhay. Gusto po niyang i-offer yun sa atin. Gusto niyang ibigay yun sa atin. Kaya kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, kung gusto mo ng tunay na buhay, sabi ng Panginoong Jesus, I have come that you may have life and have it to the fullest.
Yun ang binibigay ng Lord. Life to the fullest. Hindi yun mahahanap sa mundo. Minsan yung mga mayaman, sabi nila to the fullest na yung buhay nila dahil meron silang jet plane, meron silang malaking bahay, kahit saan sila pumunta may bahay sila. Pero alam niyo mga kapatid, lahat yun iiwanan nila. At hindi makakabuhay sa kanila yung pera nila. At in some way, they feel yung pong kalungkutan sa puso nila. And they have to strive hard day by day para lang ma-maintain nila ang kayamanan nila. Bakit? Kasi ayaw nilang bumagsak dahil doon ang assurance nila. Pero bilang isang mananampalataya, dapat po ang assurance natin ay nasa ating Diyos. Sa bawat araw na mayroon tayo, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kung ipagkakaloob niya yung mga bagay na mangyari sa atin, whatever it is, na iluloob niya sa atin na mangyari. Lagi lamang po natin ipapanalangin mga kapatid, hindi tayo alisin doon, kundi bigyan tayo ng lakas na magtagumpay sa bawat araw. Si Jesus, ganun din ang panalangin niya para lang tayo iligtas. Sabi niya, hindi po aalisin yung kopa. Gusto ko po, Panginoon, alisin sana, pero not my will but yours. I will take this cup of sacrifice. Hindi po niya iniwasan yun for us. So we have to be overcomer of this world. Hindi po dapat tayo susuko. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, huwag kang susuko. Huwag tayong susuko. Kahit ano pong laban, huwag po tayong susuko. Let's move on. Verses 10 to 11, sabi dito, the entire city of Jerusalem was an uproar as he entered. Sabi dito, who is this? They asked. And the crowd replied, it is Jesus the prophet from Nazareth in Galilee. So, yun yung introduction sa kanya, no? Doon sa kasulatan po ni Matthew. Si Jesus yan, taga Nazareth ng Galilee. Parang sinasabi siguro ng mga ibang tao dito, bakit siya? Bakit hindi taga Jerusalem? Diba? Bakit yung taga Galilea? Pero sabi dito, Luke 19:23 to 29 to 40. Ay, nasa na ba ako? Ha? 39 to 40. Sabi dito, but some of the Pharisees among the crowd said, Teacher, rebuke your followers for saying things like that. He replied, if they keep quiet, the stones along the road would burst into cheers. So nung yung iba, sinasabi nila si Jesus yung taga Nazareth, taga Galilea. Ito naman mga Pariseo, busy. Pigilin niyo po sila na sumisigaw. Pero sabi niya, if they keep quiet, the stones will praise me. The stones will be alive and praise me. Mga kapatid, tayo minsan, hindi natin mapuri ang Panginoon. Akala natin, utang na loob ng Diyos na purihin natin siya. Akala natin, utang na loob ng Diyos na itaas natin ang ating mga kamay sa Kanya. Pero hindi. Kahit wala tayo, He will still be God. And there will wala pong magbabago. Diyos siya magpakailanman. Lugi tayo kasi kung wala ang Diyos, wala tayo. Wala tayong halaga kung wala po ang Diyos. Tandaan po natin yun. God can let the stone be alive and praise Him. Diba sabi nga sa Psalms na yung kanyang mga creation pumupuri sa Kanya. No? Nagpupuri ang kanyang mga creation sa Kanya. Hindi na tayo kailangan para tayo magpuri sa Diyos. Pero pinili niya tayo para siya ay purihin. At yun po ay karangalan para sa atin mga kapatid. Yun po ay pribilehiyo para sa atin na purihin ng Panginoon. Na paglingkuran ang Lord mga kapatid. Kung may pipigil sa'yo na hindi siya purihin, kahit yun Pariseo, ibig sabihin mga learn. Akala nila learn sila. Pero kung may pipigil sa'yo, sabihin mo, hindi. Create ako ng Lord para purihin siya. And you will praise the Lord whatever circumstances you have. Amen? Kaya ba
natin siyang purihin pag may mga problema tayo? Baka hindi. Pero He is still God even in the times of our needs. He is the God of our needs. Just come to the Lord. Sabi dito sa John 10:18, tayo po mga kapatid ay tumayo. Basahin lamang po natin itong John chapter 10 verse 18. Sabi dito, "No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily. For I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again. For this is what my Father has commanded." So, ibinigay niya po ang kanyang buhay, mga kapatid, para sa atin. Sabi niya, hindi yun pinilit, hindi dahil sumigaw ang mga Hudyo. Although it is really painful na sila na nagtaas sa kanya noong Sunday, sila ang nagsabi to crucify Him noong Friday. Wala pa pong isang linggo kung paano nagbabago ang isip ng tao. Pero sabi ni Jesus, we have to always remember, pinili ng Panginoong Jesus na mamatay sa krus para po sa bawat isa sa atin. Amen po? Let's thank the Lord. Hallelujah, God. We thank you so much, God. Sa inyo po, Panginoong, ipinaalala sa amin sa gabi nito, Ama, that you choose, Lord, that the Lord Jesus, who is your beloved Son, the only begotten Son, ay tunay na mamatay sa krus para sa amin, O Lord God. Nawa ang bawat isa sa amin ay tanggapin ang kaligtasan na nagmumula sa inyo. Nawa ang bawat isa sa amin ay mamuhay, O Lord God, na ayon po sa inyo pong nais. Nawa patuloy po kami magpasalamat sa inyo, Lord, sa lahat ng oras ng aming buhay, Lord, in the low times of our life, even in the dark times of our life, Lord, hindi lamang sa mga masasayang sandali ng aming buhay. Dahil alam po namin, Panginoon, sabi niyo po sa inyong salita, Lord, you allow everything na may purpose, Panginoon, dun sa nagmamahal sa inyo, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Salamat, O Lord Jesus, dahil pinakita niyo ang inyong kapangyarihan sa amin pong pinag-aralan sa gabi nito. Minsan pa, Panginoong Jesus, ay pinaalala niyo sa amin na kayo ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kayo ang Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan. Patuloy nga po, Panginoon, nawa kami maglingkod sa inyo ng buong puso, buong katotohanan, O Lord God. Ayon po sa inyo pong naisin. Salamat sa inyong gabay, Banal na Espiritu, na kayo po ang patunay na gumagabay po, Panginoon, nagbibigay sa amin ng lakas, nag-i-encourage sa amin, Lord, na manatiling matatag sa kabila, Panginoon, ng mga pagsubok na nagdaraan. Salamat sa pagtugon ninyo sa amin pong mga pangangailangan, sa pagtugon ninyo sa amin pong mga panalangin. We glorify you, Father God. We glorify you, God, in Jesus' name. Amen. Amen.